Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang 14. Sa hapong ito ang ating pag-aaralan ay mula talatang 1 hanggang talatang 25. 1 Corinthians chapter 14, verse 1 to 25. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ng English Standard Version. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. For one who speaks in a tongue speaks not to men, but to God, for no one understands him. But he utters mysteries in the Spirit. On the other hand, the one who prophesies speaks to the people for their upbuilding and encouragement and consolation. The one who speaks in a tongue builds up himself, but the one who prophesies builds up the church. Now I want you all to speak in tongues, but even more to prophesy. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be built up. Now, brothers, if I come to you speaking in tongues, how will I benefit you unless I bring you some revelation, or knowledge, or prophecy, or teaching? If even lifeless instruments, such as the flute or the harp, do not give distinct notes, how will anyone know what is played? And if the bugle gives an indistinct sound, who will get ready for battle? So with yourselves, if with your tongue you utter speech that is not intelligible, how will anyone know what is said? For you will be speaking into the air. There are doubtless many different languages in the world, and none is without meaning. But if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and the speaker a foreigner to me. So with yourselves, since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building up the church. Therefore, one who speaks in a tongue should pray that he may interpret. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. What am I to do? I will pray with my spirit, but I will pray with my mind also. I will sing praise with my spirit, but I will sing with my mind also. Otherwise, if you give thanks with your spirit, how can anyone in the position of an outsider say amen to your thanksgiving when he does not know what you are saying? For you may be giving thanks well enough, but the other person is not being built up. I thank God that I speak in tongues more than all of you. Nevertheless, in church I would rather speak 5 words with my mind in order to instruct others than 10,000 words in a tongue. Brothers, do not be children in your thinking. Be infants in evil, but in your thinking be mature. In the law it is written, by people of strange tongues, and by the lips of foreigners will I speak to this people, and even then they will not listen to me, says the Lord. Thus tongues are a sign not for believers, but for unbelievers, while prophecy is a sign not for unbelievers, but for believers. If therefore the whole church comes together, and all speak in tongues, and outsiders or unbelievers enter, will they not say that you are out of your minds? But if all prophesy, and an unbeliever or outsider enters, he is convicted by all. He is called to account by all. The secrets of his heart are disclosed, and so, falling on his face, he will worship God and declare that God is really among you. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo nga ay tuloy-tuloy sa pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto at ngayon tayo ay nasa 14 ng kabanata. Nakita natin na ang sulat na ito ay sagot ni Pablo sa maraming mga problema na nagaganap sa iglesyang yon. At ang nakita natin na isang
pangunahing problema sa maraming iba't ibang sitwasyon na inaddress ni Pablo. Ang pinaka-common sa mga problemang kanilang pinagdadaanan ay na sila'y hindi nag-iibigan, sila'y nag-aaway-away, nagpapagalingan at nagpapataasan. At sa isang larangan kung saan sila nagpapataasan ay dito nga sa kanilang mga kaloob. Ang mga mananampalataya ay nakakatanggap ng iba't ibang kaloob at nung panahon na iyon ay may mga kakaibang kaloob na ipinagkakaloob ang banal na Espiritu. At itong mga taga-Korinto, mababasa nga natin sa unang kabanata, ay mayaman sa mga kaloob. Sila ay pinagkalooban ng napakaraming mga spiritual gifts at marami sa kanilang may gifts of knowledge or prophecy. At dito nga, particular sa kabanatang ito, ang kanyang ina-address na ay prophecy and tongues. Kung ating susuyurin, ang pinaka-iniuutos niya sa kabanatang ito ay na ang hangarin dapat ng mga taga-Korinto ay ang pagpropesiya kaysa ang pagsasalita sa ibang wika o yung speaking in tongues. Kailangan i-prefer daw ng mga taga-Corinthians ang prophecy over speaking in tongues. So ito ay isang napaka-specific na problema to their situation sa kanilang particular na context. At dahil nga ibang-iba na ang ating kultura at panahon, ay napaka-strange na sa atin. Hindi ko maaaring sabihin lang din sa inyo o sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na dapat ang ating hangarin ay prophecy. So tayo din ngayon ay isipin natin na prophecy ang mas mahalaga kaysa sa tongues. So merong mga ganito lang i-interpret very simplistically na sa tingin nila dahil sa kanilang pananaw ay applicable pa rin sa atin itong prophecy and tongues. So kinukuha lang nila diretso na sabi dito mas mahalaga ang prophecy. So ang ipapanalangin kong makuhang spiritual gift ay prophecy over speaking in tongues. Pero dahil ito nga ay isang specific na and strange problem to us given our context, ang mainam na dapat nating gawin sa tamang pag-aaral ng Biblia ay kunin kung ano yung prinsipyo sa ilalim ng tinuturo ni Pablo. Hindi na kung ano lang yung diretsyong sinabi niya sa mga taga-Korinto ay yun din ang ating gagawin. Kukunin natin kung ano yung prinsipyo, kung bakit yun ang kanyang tinuturo sa mga taga-Korinto para yun yung tama na katotohanan na alam nating nag-a-apply pa rin sa atin hanggang ngayon. At yung prinsipyo na yun, ang salita ng Diyos para sa atin. At para makuha natin kung ano yung prinsipyo na gustong dalhin ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang aking imumungkahing mga hakbang ay una, pag-usapan muna natin ano ba ang prophecies and tongues. At pangalawa, itong pinaka-body ng chapter 14 ay kung saan dinidepensahan ni Pablo kung bakit mas maganda ang prophecy and tongue, ang prophecy kaysa sa speaking in tongues. So, itong parehong to, prophecies and speaking in tongues, ay sa ating pananaw tumigil na sa panahon natin ngayon. Hindi na ito nagpapatuloy pa, pero maaari pa rin nating makuha yung prinsipyo sa argumento ni Pablo kung bakit mas mahalaga ang prophecy over tongues. At pag naunawaan natin yun, ito'y makakapagpatuloy na gumabay sa atin sa ating buhay bilang iglesia. So una magsimula tayo sa tanong, ano nga ba ang prophecies and tongues? So sa panahon nila ay malinaw sa kanila yon dahil kanilang nararanasan kung ang actual na pagtanggap ng propesiya at speaking in tongues. So hindi actually mahaba ang mga paliwanag sa mga sulat ng mga apostol na nagtuturo ano ba ang prophecy, ano ba ang tongues. Actually itong chapter 14, ito na ang marami tayong mapupulot tungkol sa speaking in tongues sa buong Biblia. So dito na tayo matututo kung ano nga ba talaga iyon. Ngayon at mahalaga ngayon na maunawaan natin kung ano nga ba talaga itong prophecies and tongues dahil nga meron pa ring naniniwala na nagpapatuloy ang gifts na ito na sila daw ay nagpa-prophecy at nag-speaking in tongues
Pero kung atin lamang i-define kung ano nga ba talaga ang prophecy at tongues, masasabi natin ay hindi yun ang kanilang ginagawa ngayon. So ano ba ang prophecies and tongues? Ang prophecy, magsimula tayo sa prophecy. Ang prophecy ay ang kaloob ng Diyos kung saan ang Diyos mismo ay nagbibigay ng kanyang salita sa isang tao. Binibigay niya ang kanyang salita in words, mismong His very words is delivered to the person, and that person, ang sinasabi, nilalagay daw sa kanyang bibig ang salita ng Diyos. Yun ang propesya. At minsan sa atin din sa popular culture, masyado na rin na ikakabit yung salitang prophecy sa panghuhula. Nahuhulaan lamang kung anong mangyayari. Pero ang pinakaibig sabihin ng prophet ay na siya'y naghahatid ng salita mula sa Diyos. Siya'y binigyan ng Diyos ng salita minsan at madalas actually sa Old Testament, ito'y patungkol sa mangyayari sa hinaharap. So sila ngang mga prophet ay nanghuhula, pero hindi lamang ganun ang kanilang ginagawa. Sila'y binibigyan ng salita ng Diyos at basta sila'y naghahayag ng salita talaga ng Diyos, sila'y matatawag ng mga prophet. At ang isang paulit-ulit nating mababasa sa Old Testament kapag nagsasalita ang mga prophet, sinasabi nila ay ang kanilang mensahe daw ay ito ang salita ng Diyos. Thus saith the Lord. Sinasabi nila, the word of the Lord came to me. So mismong sila ay nagpapakilala na yung kanilang sasabihin ay salita nga ng Diyos. Ito'y inaangkin nila. At kung babasahin nyo halimbawa yung mga tinatawag na deuterocanonical, yung mga books na kasama sa Bible ng Catholics, kung babasahin nyo yun, ay mismong sila ay nag-aangkin na hindi yun salita ng Diyos. So halimbawa, sa intro ng ilan sa kanila, sinasabi nila, kung meron kayong mapupulot sa aking sasabihin, kung ito'y makakatulong man sa inyo, sige, pwede nyong mapakinabangan. O hindi ganun magsalita ang isang prophet. Ang isang prophet ay nag-aangkin, kailangan nyo itong pakinggan dahil ito ay salita ng Diyos. So, ang isa nga laging sinabanggit ng mga prophet ay ito ay salita ng Diyos. At sinasabi mismo ni Pedro, 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21, dito makikita natin isang magandang definition of prophecy. 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21, knowing this, first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So ito nakikita natin na nangyayari sa mga prophecy, men spoke from God. Hindi necessarily ang tinutukoy dito na men ay mga lalaki lamang, merong mga nagdala ng salita ng Diyos na mga babae. Ang tinutukoy diyan ay humans. So may mga tao na nagsalita ng Diyos, pero siya sabi mismo, they spoke from God, and ito ay as they were carried along by the Holy Spirit. So sila'y nagsasalita, at hindi natin dapat isipin na yung salitang as they were carried along by the Holy Spirit ay para bang sumanib sa kanilang banal na espiritu, nawalan sila ng malay at yung Holy Spirit ang nag-drive dun sa katawan ng tao at nagsalita, tapos natauhan na lang siya, may sinabi ba ako? Hindi ganun na nangyayari sa mga prophet. No? Sabi nga, they spoke. Okay? Sila mismo ay aware na sila ay nagsasalita. They spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So ito rin makikita natin na ang mga prophets ay nagdadala ng salita diretso mula sa Diyos. At ang isang pinakamalinaw na pagpapaliwanag nito ay ang Diyos mismo kausap si Moises sa Deuteronomy chapter 18. Ito ay sinasabi. Deuteronomy chapter 18, mula verse 17, sabi, the Lord said to me, sabi ni Moises sa mga Israelita, and the Lord said to me, they are right in what they have spoken.
I will raise up for them a prophet like you from among their brothers, and I will put my words in his mouth. I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. And whoever will not listen to my words that he shall speak in my name, I myself will require it of him. But the prophet who presumes to speak a word in my name that I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that same prophet shall die. And if you say in your heart, how may we know that the word that the Lord has not spoken? When a prophet speaks in the name of the Lord, if the word does not come to pass or come true, that is a word that the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously, you need not be afraid of him. So dito, sinasabi mismo ang isang prophet na tunay na mula sa Diyos, sinabi ng Diyos, ako ang maglalagay ng salita sa kanyang bibig. Merong mga dadating na mag-aangkin silang mga propeta at malalaman yung hindi sila tunay na propeta, ibig sabihin, ang pagkakadescribe ng Diyos ay hindi sila galing sa akin at ang kanilang mga salita ay hindi galing sa akin. So yung unang pinaka nauunawaan nating definition of what a prophet is, binibigyan sila ng salita ng Diyos. A false prophet speaks words that are not from God or presumes to speak from God pero hindi naman yun galing talaga sa Diyos. So ito ang definition of what a prophet is. So nung panahon ng mga dito sa early na pagkakabuo ng iglesia, nung unang lumalaganap ang ebanghelyo, merong mga tumatanggap ng direktang salita mula sa Diyos. Nung panahon nila, hindi pa buong nasusulat ang New Testament. Kung sino man ang mga iglesyang nabuo, meron silang kopya ng Old Testament or yung synagogue doon ay may kopya ng Old Testament pero hindi rin buo minsan. At yung mga iba may sulat na natanggap mula sa mga apostol pero hindi pa nila nakakalap. At marami sa ibang sulat ay hindi pa nasusulat at all. So, nung panahon na yon ay nakakatanggap ang iglesia, ang mga mananampalataya ng diretsang salita mula sa Diyos dahil hindi pa nakukumpleto ang kanyang banal na kasulatan. So, ang Diyos ay nagbibigay ng paggabay sa kanila in that way na nangangausap siya personally sa mga tao, nagbibigay siya ng salita at ito'y tumutulong sa ikalalago ng iglesia. So ito ang nakikita natin na ibig sabihin ng prophecy at ito ang nangyayari noon sa early stages of the Christian church. Makikita natin na sa mga letters na mas late na isulat, halimbawa sa mga 2 Timothy, wala nang binabanggit si Pablo na tungkol sa mga prophets or speaking in tongues. Actually, dito na lang sa mga earlier letters nagbabanggit ang mga apostol, or si Pablo specifically, tungkol sa prophets and speaking in tongues. So nakita natin na eventually, ito nga rin ay hindi na namamayani sa kanilang experience. So anyway, ito ang nauunawaan nating prophecy. Ngayon, ang mas masalimuot na usapan, ano yung speaking in tongues. Ngayon, kung dediretsuhin lang natin yung mismong ginamit na salita, dahil tinatranslate siya as speaking in tongues, minsan ini-imagine na yung dila mo ay hindi mo makontrol, magsasabi ka ng kung ano-anong syllables, at yun yung tinatawag na speaking in tongues. Pero kung binabasa nga natin yung ginamit na salita in Greek, ang ibig sabihin lang naman ay speaking in other languages. So, ang nangyayari noong ang isang mananampalataya kapag siya ay na-inspire ng Holy Spirit na magsalita in another tongue, siya ay binibigyan ng kakayanan or binibigyan siya ng salita like a prophet. So, basically, speaking in tongues is also a prophecy, pero binibigay sa kanya ay ibang language. So binibigyan siya ng prophecy but in a different language. At ito ay makikita natin na ito yung nangyari sa Acts chapter 2. Dito ang una nating makikita na pagbaba ng Holy Spirit, ito yung kwento ng Pentecost.
at dito nagsimula yung tinatawag na speaking in tongues. Sa Acts chapter 2, verse 4, magsimula na tayo sa verse 1. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them, and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance. So, makita natin yung same kind of phrase, as the Spirit gave them utterance, tulad nung nangyari sa mga prophets as they were carried along by the Holy Spirit. At sila ay binigyan ng utterance, binigyan ng mga salita. So sila ay binigyan ng salita mula sa Diyos, mula sa banal na Espiritu, pero in this case, it is in other languages. Sila ay nagsasalita sa ibang lengguwahe. So ito ang nakikita natin na nangyayari kapag ikaw ay may gift of tongues. Nung panahon na yon, yung mga may gift of tongues ay spontaneously, a language that they did not know before, ay biglang nagsasalita sila sa ganong lengguwahe. Ngayon, bakit iba ang naiisip ng mga tao sa speaking in tongues? Bakit nagkaroon ng mga ibang pag-unawa na iba-iba yung naiisip nilang itsura ng speaking in tongues? Well, una, yung kanilang interpretation sa Acts chapter 2, ay iba din. Sa Acts chapter 2, minsan iniisip nila na ito ay hindi speaking in tongues, hindi ito the miracle of tongues, kundi the miracle of hearing. Na yung mga iba-ibang tao ay binigyan ng kakayanan na maunawaan in their own language yung sinasabi nung nagsasalita. So ito ay dahil sa kanilang pagbasa. Sabi sa verse 7, they were amazed and astonished, sa Acts chapter 2 verse 7, yung mga tao, sabi, and they were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in his own native language? So, dito lang sa verse 7, ay nai-imagine nila ang nangyari, merong isang tao, halimbawa si Pedro, nagsasalita siya, and probably in his own language, sabihin nating Galilean. Pero dahil Pentecost yun at maraming galing sa iba't ibang lugar, ay ang nangyari daw, yung mga taong nandun, iba-ibang language yung narinig nila habang nagsasalita si Pedro. So yun ang kanilang pag-unawa na ibang miracle lang nangyari dito na pinagkalooban yung mga tao na makarinig at hindi yung nagsasalita na magsalita na ibang language. Ito ay isang nalihis na pag-unawa. Una dahil sinasabi nga mismo, they heard them speak in other tongues. So again, they were speaking, they were, paulit-ulit na babanggitin yun na dito sa Acts chapter 2, nakikita nila yung mga tao nagsasalita. Maliban doon, yun ngang bumabang image ay tongues at hindi mga tenga. So, hindi siya mga tenga na pumunta dun sa mga tagapakinig. Ito yung mga tongues na pumunta dun sa mga nagsasalita. At yung mga taong may iba-ibang tongues ay nagsalita in different languages. So, nalihis lang sila dun dahil iniba din nila ang pag-unawa sa Acts chapter 2 or baka kaya nila binabasa yung Acts chapter 2 differently ay dahil gusto nilang makakita ng iba para ma-defend yung kanilang pananaw na iba itong speaking in tongues na tinasabi sa 1 Corinthians 13. Kung titignan nga natin sa Acts chapter 10, verse 44, nangyayari ulit yung Holy Spirit ay bumaba sa mga bagong mananampalataya. Acts chapter 10, verse 44, while Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. And the believers from among the circumcised who had come with Peter were amazed, because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles. For they were hearing them speaking in tongues and extolling God. So,
nakita nila na nangyari din yung nangyari sa kanila sa Pentecost, nangyari din dito sa mga bagong mananampalataya, mga Hentil. At nangyari sa chapter 11, Acts chapter 11, ay si Peter kinwestiyon ng council, bakit mo ginawa yun na sumama ka sa mga Gentile? At kanyang dinipensahan, makikita natin sa verse 15, sinabi niya, "As I began to speak, the Holy Spirit fell on them just as on us at the beginning." So, sabi dito ni Pedro, pareho lang yung nangyari. Pareho yung nangyari sa amin, saka doon sa mga Gentiles. Katulad nung nangyari sa amin sa beginning, yun din yung nangyari ngayon. Na itong mga Hentil ay nagsasalita in a different language. At isa pang magandang puntong makuha dito ay na hindi ordinary na simula nung bumaba yung Holy Spirit sa Pentecost, ay mayat maya nag-speak in tongues yung mga tao. Hindi ganun na nangyari sa experience ng early believers kasi madaming taon nang lumipas pagkatapos nung Pentecost at ngayon pagdating sa Acts chapter 11, yun ang inaalala ni Peter. Siya sabi niya na katulad nung nangyari sa atin nung una. Diba? Kung ito ay nangyayari palagi, sasabihin lang niya ay katulad ng lagi nating ginagawa na tayo ay nag-speak in tongues. So, makikita natin na it was never an ordinary occurrence. It was a special event that signaled something. So, hindi ito dapat i-expect na maging pangkaraniwan. At ito nga ay extraordinary dahil ito ang nagturo kay Pedro na napunta na rin ang binuksan na ng Diyos ang kaligtasan palabas sa mga Hentil. Kasi nga, yung Holy Spirit ay malinaw na nagpakita na siya nga ay umaabot na sa ibang mga lahi. So ito yung isang dahilan kung ba't sila nagkakaroon ng ibang pag-unawa sa speaking in tongues. Meron din dahil nga dun sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 na binanggit na merong tinatawag na tongues of angels. So, dahil dun sa phrase na yon, iniisip nila na hindi lamang ito tungkol sa speaking in another language, kundi bigla kang natututo ng isang heavenly language. At kung kasama pa sa chapter 14 verse 2, binabanggit dito na ang someone who speaks in tongues speaks not to men, but to God. So dahil dito sa phrase na yan, ay iniisip nila na ganito pala yung speaking in tongues. Magkakaroon ka ng isang private line to God, meron kang sariling language at yun ngayon ang iyong sasabihin. Pero ito ay, kung titignan natin yung konteksto, ay una nga, yung 13.1 ay isang hypothetical lang na sinabi ni Pablo. Sabi niya, kahit na matuto ka pa ng lengguwahe ng mga anghel, kung wala kang pag-ibig, wala yang saysay. So ito ay hindi niya sinasabi na yun ang itsura ng speaking in tongues. Sinabi niya, umabot ka man doon ng ganun kagaling, kung wala kang pag-ibig, wala yang saysay. Pangalawa, dito naman sa 14.2, ay kung tingnan natin yung paliwanag, bakit niya sinabi na yung mga nag-speak in tongue ay they speak to God. Ang pagkakapaliwanag niya ay, for no one understands Him, and He utters mysteries in the Spirit. So sinabi lang ito ni Pablo para bang isang manner of speaking na kapag nagsasalita ka in another tongue, pero walang nag-i-interpret or wala namang mga taong nakakaunawa ng language na yon, Diyos lang kausap mo. So, dahil Diyos lang ang nakakaunawa. Pero hindi niya sinasabi na yung language mo ay ang language, special language ng Diyos at yun yung inyong natututunan. Kung ihahambing pa natin to sa isang mamaya niyang sasabihin, ay sa verse 7 to 9. Ito ay gumawa siya ng paghahambing ng speaking in tongues sa mga musical instruments na kapag hindi mo nauunawaan ay hindi mo nga maintindihan. If even lifeless instruments such as the flute or the harp do not give distinct notes, how will anyone know what is played? And if the bugle gives an indistinct sound, who will get ready for battle? So with yourselves, if with your tongue you utter speech,
that is not intelligible, how will anyone know what is said? For you will be speaking into the air. So ito naman yung isa pang sinasabi ni Pablo, kapag ikaw ay nag-speaking tongues at walang nakakaunawa sa iyo, you are only speaking into the air. Walang nangyayari. Well, naiintindihan ka ng Diyos dahil naiintindihan ng Diyos ang lahat. So you are speaking to God. Pero dahil wala nga nakakaunawa sa iyo, you are just speaking into the air kung sa pananaw ng mga tao. So sinasabi niya na ito'y walang silbi kung walang nag-i-interpret. So ito yung gustong sabihin ni Pablo sa that no one understands. So isang malinaw na nga dito mismo sa talatang ito na ang tinutukoy lamang ni Pablo sa speaking in tongues ay ang kakayanan na magsalita in other languages. Ay pagdating natin sa verse 10 to 11, malinaw na tinutukoy niya ay another language, another earthly human language. Sabi niya, there are doubtless many different languages in the world. So malinaw na ang tinutukoy niya dito ay mga languages, and none is without meaning. But if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and the speaker a foreigner to me. Yan. Ito yung interpreter ko eh. So, dito sa 10 and 11, malinaw na ang tinutukoy lamang niya ay speaking in another language at hindi isang magical heavenly experience. Bigla kang nakakausap ng Diyos at nag-i-speak in the language of angels. Ang pinaka-decisive para sa akin na nagpapatunay na yung tumutukoy lang dito ay nakakapagsalita sila ng ibang lengguwahe ay nung pinapaliwanag ni Pablo yung pagkakasulat dito mula sa batas. Sabi sa verse 21, chapter 14, verse 21, in the law it is written, by people of strange tongues and by the lips of foreigners will I speak to these people, and even then they will not listen to me, says the Lord. So nakikita natin dito, para ipaliwanag ni Pablo kung ano ang nangyayari sa speaking in tongues, pinakita niya na ito ay ihinula na doon pa lang sa Old Testament. Ito ay nakasulat sa Isaiah chapter 28 verse 11. At doon, malinaw na ang tinutukoy ay actually yung mga Israelites. Yung mga Israelites, yung tinutukoy na these people. Yung mga Israelites ay hindi nakikinig sa Diyos. So ang gagawin ng Diyos ay people of strange tongues will speak to them. Ibig sabihin yung mga ibang mga lahi, dadalhin ng Diyos ang kanyang mensahe sa labas ng Israel at sila yung mag-evangelize sa Israel. Parang ganoon ang gustong sabihin nung hula. So, ito yung nangyayari na speaking in different tongues ay yung lahat ng ibang lengguwahe ay ginagamit na nga rin ng Diyos dahil nga in the Old Testament times ay Israel yung people of God, and Hebrew is the language that is usually used. Pero dahil nga naging matigas ang puso ng Israel, maging mga hentil, sa kanila nga dadalhin yung salita ng Diyos at sila na yung magdadala sa Israel ng kanilang ng salita ng Diyos. At yun yung ibig sabihin na it is a sign for unbelievers. That is the sign for unbelieving Israel. Para yung Israel ay matauhan, dinala ng Diyos ang kanyang salita sa mga hentil at yung mga hentil lang kausap sa kanila. At yun nga yung ginagawa ni Pablo lagi kapag siya pumupunta sa isang bagong lugar, pupunta siya sa mga Hudyo. At yung mga Hudyo hindi nakikinig sa kanya. Kanyang sinasabi, your blood be on your own heads, dahil hindi kayo nakikinig, dadaling ko sa mga hentil ang salita ng Diyos. So ito yung tinutukoy at na malinaw na yung speaking in tongues na tinutukoy sa Bible, ang speaking in tongues ay ang miraculous na pagbigay ng Diyos ng prophecy but in another language. Ang isa pang ibang idea tungkol sa speaking in tongues, huli na ay yung parabang ecstatic experience.
No, ang nangyayari nga ay dahil sila ay very inspired, yung naging mataas ang emotional high, tas yung Holy Spirit overpowers them, nagkakaroon sila ng ecstatic experience at nagsasalita sila ng sila mismo hindi nila nauunawaan. Ito yung nanggagaling sa verse 14 to 15. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind isn't fruitful. What am I to do? I will pray with my spirit, but I will pray with my mind also. So sinasabi dito na para bang yung speaking in tongues ay hindi mo ginagamit ang sarili mong isip. May ganung dating ang pagkakasabi dito ni Pablo. Pero sa hindi tinutukoy dito ni Pablo na mangyayari nga yung spirit ay magte-take control of your mind tas hindi ka na nag-iisip. Malinaw yan pag sa susunod na passage, sasabihan niya yung mga nag-speak in tongues na kung walang nag-interpret, manahimik kayo at dapat isa-isa lang. So hindi ba ibig sabihin hindi nila makontrol sarili nila na magsasalita sila lahat sabay-sabay. Kaya nilang maghintay ng kanilang turn at kaya nilang tumahimik kung tapos na yung 2 or 3. So hindi sila nawawalan ng malay or ng control sa kanilang sarili. So malinaw na ang speaking in tongues ay hindi isang ecstatic experience na nawawalan sila ng control sa kanilang sariling katawan. So again, malinaw lang ano ang prophecy and tongues. Prophecy is a word from God. Ang tongues is a prophecy in a different language. So, punta tayo dun sa tanong na bakit sinasabi ni Pablo na mas maganda ang propesya, mas mainam ang prophecy over tongues? Ito hindi naman mahirap unawain. Sabi niya sa verse 2, ang tongues ay hindi nauunawaan, lalo na kung walang nag-i-interpret. So kahit ano pang language yan, hindi ito nauunawaan. Verse 2 sabi niya, chapter 14 verse 2, one who speaks in a tongue speaks not to men but to God, for no one understands him, but he utters mysteries in the Spirit. Mas lalo niya itong pinapaliwanag sa verse 7, yun ngang binasa ko tungkol sa instruments, the flute or harp. Ang dating ng speaking in tongues kapag nagsasalita ka sa ibang lengguwahe ay parang walang saysay na mga tunog. Naalala ko, dahil ako'y lumaki sa isang iglesia na hindi naniniwala sa speaking in tongues, meron akong kaibigan na kinukwento niya, kasama ko noon, na kinukwento niya, naka-attend daw siya ng isang church service na biglang nag-speak in tongues. Nag-speak in tongues, talagang naninibago siya, hindi niya maintindihan. Pero nung nadaan daw siya sa Quiapo at nakarinig siya ng mga Muslim na nagbebenta na kung ano-ano, sabi niya, parang katunog ng mga nag-speak in tongues. Sabi niya, inis na inis daw siya. Bakit yung speaking in tongues katunog ng mga hindi sumasamba sa Diyos? Pero hindi lamang gano'n na parang biro ba, ay kung kahit na maghatid ako sa inyo ng tunay na salita ng Diyos, pero ibang lengguwahe, ay hindi nyo mauunawaan. Kung mag-recite ako sa inyo ngayon ng German, kahit na Bible passage pa ang i-quote ko sa inyo, diretsyong salita yun ng Diyos. Pero dahil hindi nyo nga maunawaan yung salita, hindi ito makakatulong. So yun ang ibig sabihin na kapag nagsasalita in a different language, ay hindi ito nakakatulong, hindi ito nakaka-build up ng iba. At ito'y taliwas doon sa original na intention ng speaking in tongues. Nakita nga natin na nung dumating yung speaking in tongues sa Pentecost, ito'y upang abutin yung mga ibang nandun na iba-ibang lengguwahe ang kanilang salita. So, ito'y pinagkaloob ng Diyos precisely to reach other people na nagsasalita ng ibang lengguwahe. So, ito ay ginawa ng Diyos upang abutin yung iba. Pero ngayon, para bang ang tingin ng mga taga-Korinto ay itong pagsasalita in a different language is a special privilege na kanilang i-enjoy even in the congregation kahit na walang nakakapakinabang sa kanila. At kaya nga malinaw kung bakit sinasabi ni Pablo na mas maganda ang prophecy. At ito ang sinabi niya sa chapter 14 verse 3. On the other hand, the one who prophesies speaks to the people for their upbuilding and encouragement and consolation.
So tinutukoy niya dito dahil yung mga nagbibigay ng prophecy in the language of the people, dahil sila'y nakapagbibigay ng mauunawaan ng kanilang mga kasama, ito daw ay makakatulong sa kanila for the upbuilding and encouragement and consolation. At dito rin natin mauunawaan kung bakit para kay Pablo, hindi siya actually naniniwala na masama ang tongues or na dapat nang itigil. Pagdating natin sa huli ng chapter 14, sabi niya sa verse 39, "My brothers earnestly desire to prophesy and do not forbid speaking in tongues." So, nung panahon nila, wag ito pagbawalan. Hindi niya sinasabi na ito'y masama. Binanggit nga rin niya, nabasa natin, na siya mismo ay nagsasalita, nag-speak in tongues. Pero kailangan ay may mag-i-interpret, at later on sa verse 28, sinasabi niya, kung walang mag-i-interpret dun sa tongue speaker, wag na lang siya magsalita. Pero pwedeng mag-speak in tongues at makikinabang ang mga tao kung may mag-i-interpret. So ang point lamang ay dapat ikaw ay may naihahatid, may naitutulong sa iyong mga kasama sa iglesia. At dito nga ay madali nang mapulot kung ano nga ba ang prinsipyo na gustong ihatid ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang prinsipyo lamang ay na dapat pangunahin sa kanilang isipan, pangunahin sa kanilang ang kanilang priority when it comes to using their gifts is to benefit others. Ito'y binanggit nga doon pa lamang sa chapter 12 verse 7. Sa chapter 12 verse 7, sinabi na yung mga kaloob ay binigay sa kanila for the common good. Sabi sa chapter 12 verse 7, "To each is given the manifestation of the Spirit for the common good." So binigay naman talaga sa kanila yon para gamitin, para sa ikabubuti ng iba. So hindi ito na gagamitin lamang nila for their enjoyment or for an experience that makes them feel better. Ang gifts ay gagamitin nila, dapat ang driving motivation ay na sila'y makakatulong sa iba. So ang kanyang paulit-ulit na sinasabi sa lahat ng paragraphs na ating binasa, kanyang paulit-ulit na binibigyan diin ang dapat na paggamit ng speaking in tongues or ng prophecy, at kung bakit in many ways prophecy is better than speaking in tongues ay dahil ito'y mas direktang nakakapagtulong sa pagpapalago ng iglesia. Ito ang sinabi niya sa verse 3, "The one who prophesies speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation." Gayon din ang sinasabi niya sa verse 4, "The one who speaks in a tongue builds up himself, but the one who prophesies builds up the church." And finally ulit sa verse 5, "I want you all to speak in tongues, but even more to prophesy. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be built up." So, yung paulit-ulit niya sinasabi na dahilan bakit mas maganda ang prophecies kaysa sa tongues when it comes to the gathered church ay dahil ang dapat na kanilang mithiin ay ang paglago ng iglesia. At maaari tayong bumalik sa nauna niyang sinabi sa chapter 8 verse 1, na chapter 8 verse 1, noong tungkol pa lamang ito sa food offered to idols. Concerning food offered to idols, we know that all of us possess knowledge. This knowledge pops up, but love builds up. So dito, binanggit na ni Pablo doon pa lamang kung ano ang nakakapagpalago, nakakatulong sa ikalalago ng iglesia, hindi yung kaalaman, kundi yung pag-ibig. At yun yung binabanggit nga at pinag-aralan natin nung 2 linggong nakaraan. Sa 1 Corinthians 13, ang most excellent way, the more excellent way na makakatulong sa pagpapalago ng iglesia ay pag-ibig. Kaya't sinasabi ni Pablo ngayon dito sa verse 12, chapter 14, verse 12, "So with yourselves, since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building up the church." Kung meron man kayong sisikapin
ang pinaka nagda-drive dapat sa inyo ay ang pag-ibig nyo sa inyong mga kapatid at inyong mithiin na sila ay matulungan sa kanilang paglago. Kaya nga yung kanyang pagbigay ng instruction sa una pa lamang ay hindi lamang yung ano bang mas mahalaga, prophecy or speaking in tongues, kundi ang kanyang pauna ay pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. Dahil pag-ibig ang pinaka batas na dapat na gumagabay sa atin, nagbibigay sa atin ng direksyon kung ano ang ating gagawin. At ito yung paulit-ulit na makikita natin sa mga sulat ni Pablo. Sinabi niya sa Romans 13:8, "Owe no man anything except to love one another, for love is the fulfillment of the law." So ito dapat ang pinaka nakikita nating gabay. Pagdating sa Romans 14:15 ay kanyang sasabihin na yung love ang pinaka hindi dapat nating iiwang landas. No, so kaya sinasabi niya sa Romans 14 na tayo maging maingat na hindi tayo aalis from the path of love. So ito ang pinaka prinsipyo na gusto niyang ituro sa atin at ito ang dapat nating i-apply sa ating konteksto ngayon. Ang unahin sa ating pagtitipon na isipin ang kapakanan ng iba, ang hanapin o mithiin ang kanilang ikalalago kapag ating nais gamitin ang ating mga kaloob. Nais ko magbigay ng ilang mga sitwasyon kung paanong sa ating panahon ngayon ay parang minsan hindi ganito ang ating priorities. Doon nga din sa kinalakihan kong iglesia ay may pananaw kami noon na kailangan, at tama naman ang pananaw na ito, na kailangan gamitin mo ang iyong kaloob sa iglesia. So ang lahat ay binigyan ng mga kaloob at dapat ito'y iyong gamitin. Pero ang kinalabasan nito ay may konting pagkakalihis sa aming puso, ugali, at ako rin ay may ganitong pag-iisip noon na ang ibig sabihin nito, kung meron akong talento, kailangan gagamitin ko ito. So ako'y naging drummer sa church, ako'y tumutugtog doon. At minsan nagkaroon, noong unang ini-introduce yung musical instrument sa church na iyon, dahil nagmula kami sa piano lamang at hymns, at nagsimulang i-introduce yung drums, parang nagkaroon ng mga opposition, sinasabi nila na mali yan, at ako, feeling ko nasasaktan ako, feeling ko inaapi ako. Bakit hindi ako papayagan na gamitin ang aking gifts? So, parang ganun ang naging dating ang naging aking pananaw din, kapag meron kang kahit anong talento, ay sa kung anumang paraan gagamitin mo sa iglesia. So, para bang ipinagpupumilit na yung aking talent ay gamitin sa worship. At madami ding magkakaroon na kung ako ay may gift sa arts, ay hayaan nyo kung i-decorate ko yung buong worship hall. Kung meron akong dancing gift, dapat bigyan nyo ako ng special number na ako isasayaw. Kung ako ay magaling kumanta or tingin ko ay magaling akong kumanta, kailangan nyo akong pagbigyan na bigyan nyo ako minsan ng time na ako ay mag-special number. Kasi nga, yung gift ko ay kailangan ginagamit ko. Pero ito nga ay pinag-isa nila yung using your gifts for the church at ang ginagawa na lang nila ay displaying their giftedness. Hindi na using the gifts for the good of others, kundi ang nais na lang gawin ay kailangan ipakita nila somehow na meron din silang gift at nawala yung prinsipyo na ang mahalaga ay gamitin ito para sa ikabubuti ng iba. Ang nangyari nga sa mga taga-Korinto ay nanguna sa kanila yung kapag ikaw ay may kakaibang gift, ikaw ay kamangha-mangha, pwede mong gawin kahit walang nakakaunawa sa iyo at mamamangha na lang yung iba, maiinggit sila, mag-strive sila ngayon na maging kagaya mo at ito'y nakakatulong sa kanila dahil sa kanilang inggit sa iyo na matuto rin sila ng speaking in tongues. Pero sinasabi nga ni Pablo sa kanila mismo na minsan ang kailangang gawin nung mga may kaloob
para sa kaayusan sa iglesia ay manahimik. Yun ang kanilang maitutulong sa iglesia. Mas nakakatulong pa sila minsan na hindi gamitin yung kanilang kaloob. Dahil ito ang may kaayusan, mas makakatulong sa iba. At ang pagkakasabi pa ni Pablo minsan, halimbawa, lahat nga kayo ay may kaloob ng tongues. Tapos lahat kayo ngayon ay nagsasalita ng iba-ibang lengguwahe at may umattend na unbeliever. Hindi ba iisipin lamang nila na kayo ay nawala sa inyong sarili? At may mga ganun nga na yun ang itsura ng nag-speak in tongues. At nangyari nga din kahit sa Acts chapter 2, may mga tao doon na sinasabi sa kanila, hindi ba mga lasing lang yan? So, ganito nga ang itsura ang kapag walang nakakaunawa kung anong nangyayari sa speaking in tongues. Pero hindi lamang sa ganitong itsura maaaring lumabas ang ganitong puso. Kung titignan natin minsan sa Galatians, napag-aralan natin yung Galatians, at doon din, para bang meron silang mga tao, yung mga false teachers doon ay nag-aangkin na sila ay may kakaibang experience na dapat abutin ng ibang mga mananampalataya. At sila ay yung mga Judaizers, mga Hudyo, sila ay nagpa-practice ng Jewish laws at sila ay circumcised. So hindi ito katulad ng speaking in tongues, pero in the same principle, sila rin ay nag-aangkin na merong iba na special na ibinigay sa kanila at kailangan itong makuha ng lahat ng mananampalataya, kundi hindi sila tunay na ligtas. At ganun din na nangyari sa Colossians chapter 2 verse 18 na merong mga tao daw na nag-i-impose on the Colossian believers na they impose on them by insisting on visions and asceticism. So, sila'y patuloy na gustong ipakita sa sinasabi lang sa mga taga-Colossians na nakakatanggap kami ng mga visions, nakakita kami ng mga anghel, at dahil nagpa-practice kami ng asceticism o yung matagal na fasting, di kami kumakain ng iba-ibang mga klaseng karne. So, parang gusto nilang ipakita na ito'y some kind of analogous din doon sa yung mga nag-speak in tongues, nag-aangkin sila na meron silang special place at nagiging ganito naman yung itsura na pwedeng sila man ay nag-aangkin na may visions or ascetic at ito ang kailangan gawin ng iba. Sa panahon natin ngayon, lumalabas nga sa atin na hindi na nakatuon dito sa prinsipyo na ito na ang mahalaga ay makatulong sa iglesia. Kapag minsan namamangha tayo sa mga mangangaral, may nagsasalitang mangangaral at sasabihin natin, sobrang galing niya at sobrang lalim ng kaalaman niya, hindi ko siya maintindihan. At para bang natutuwa pa tayo doon sa theologian na hindi natin maunawaan, pero ang nangyari nga ay hindi ka nakinabang. Dahil sa kanyang, kahit na parehong lingwahe pa ang kanyang ginagamit, English or Tagalog lang din naman, pero dahil masyado niyang pinamumukang malalim, masyado niyang hindi ginawa ng paraan na maihatid sa mga tao yung mensahe ng malinaw at mas madaling unawain, hindi nakinabang ang mga tao. So dapat tayo rin ay matutong hindi palakpakan o i-encourage yung ganitong klaseng ministeryo na para bang ipinapakita lang niya ang kanyang galing, pinapakita lang niya ang kanyang pagiging advanced na kita niyo yung mga inaral ko, hindi niyo pa siguro maunawaan itong part na to ng theology. So para bang nagdi-display lang siya ng kanyang knowledge pero hindi nga siya naghahatid ng malinaw. Si Pablo mismo ay nagsasabi sa Colossians 4 na ipanalangin niyo ako na daling ko ang mensahe ng may kalinawan, which is how I ought to speak. So si Pablo ay committed din to always teach with clarity dahil yun ang tamang paraan ng pagtuturo. At dahil sa ganitong
prinsipyo, imbis na mamangha tayo dapat sa mga kakaibang pagpapakita ng speaking in tongues or prophecy, dapat magkaroon na rin tayo ng appreciation sa mga pangkaraniwang pagkilos ng Diyos. Specifically, doon sa ordinary means of God's grace, ang kanyang paghahayag ng salita. Hindi ito as extraordinary or impressive as seeing someone suddenly speaking in a different language, pero ang may maghatid lamang ng ebanghelyo ng Diyos, maibahagi niya sa inyo ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, maibigay lang sa inyo at mabuksan ang inyong isipan sa kanyang simpleng pananalita na itong Diyos natin ay iniibig ka at sa kanyang awa sa iyo, may kapatawaran sa iyong kasalanan. Ito ay may makapangyarihan. Sabi nga ni Pablo, this is the power of God unto salvation. Yung simpleng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi as extraordinary or impressive as the miraculous gifts, pero ang nangyayari doon, a sinner, an unbeliever is brought from death to life. At ito ay isang kamanghamanghang pangyayari dapat sa atin, pero kung tayo nga ay nalihis doon sa pag-iisip na ito ang tunay na kamanghamanghang pagkilos ng Diyos, ay mas natutuwa pa tayo doon sa hindi naman nating maunawaan na mga speaking in tongues, prophecies, or mga nagsasalita tungkol sa visions. Si Jesus mismo, nung gumawa ng isang milagro na nung hindi pa siya nakikilala ni Pedro, na sinabi niyang, sige, itapon mo yung lambat mo dyan. Siya gumawa ng isang milagro at napakita niya na siya'y makapangyarihan. At siya'y nakakuha ng madaming isda si Pedro. Pero ang kinalabasan nito ay natakot lamang si Pedro. Ang kinalabasan ay gusto pa niya, sabi niya, lumayo kayo sa akin. But depart from me. So makikita natin na ang miracles ay hindi pa nga magdadala sa iyo sa kaligtasan. At ang nakatulong pa kay Pedro ay nung kinausap lamang siya ni Jesus. Na sinabi lang sa kanya, fear not. Nung sinabi lang sa kanya yon sa dalawang salita, binigyan lamang siya ng comfort at siguro in-extend niya yung kanyang kamay. A simple act, a simple word is what reaches to the heart of a sinner more than this display of power na siya in control of nature or animals. So nakikita natin na dapat maitama ang ating puso na ma-appreciate ang tunay na kapangyarihan ng Diyos na siya'y kumikilos even in this ordinary means sa pangangaral ng salita ng Diyos, malaki ang nangyayari. At sa marami din sa atin, kung mga hindi naman tayo mga mangangaral, kailangan din natin makita na maging sa mga pangkaraniwan nating ginagawa ay kumikilos ang Diyos at maaaring ito ay magdala nga rin sa mga makasalanan tungo sa kaligtasan. Isang example lamang na binabanggit sa Biblia, binanggit ni Peter sa 1 Peter chapter 3 verse 1. Ito ay ina-address niya ay mga wives, asawang babae. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives when they see your respectful and pure conduct. So nakikita natin na ito rin ay maaaring gamitin ng Diyos na magdala ng hindi mananampalataya ng isang taong patay sa kanyang kasalanan, and they may be won without a word. Ang ginamit na salita, dahil makikita sa iyong buhay, sa iyong respectful attitude na buhay ang Diyos, matatauhan siya at siyempre kikilos pa rin ang salita ng Diyos, malalaman niya na yung kanyang pinaniniwalaan, yung kanyang pinanghahawakan at pinangangaral ng kanyang iglesia ay tunay at nagbabago ng puso. At ito ang sinasabi ni Pedro, na maaaring ang mga iba na hindi sumusunod sa salita may be won without a word. So dito ay
matutunan natin na maging sa mga pangkaraniwang gawain ay kumikilos ang Diyos at ito'y maaaring kanyang gamitin. At kung ang nasa isip lamang natin ay ang pag-ikalalago ng iglesia, ang kapakanan ng iba, ito'y mas maganda at mas makapangyarihan na patotoo tungkol sa pagiging totoo ng Kristyanismo kaysa sa nakamamanghang pagpapakita ng spiritual gifts or tongues. Dito nga sa pagtatapos ni Pablo sa kanyang sa talata na ating pinag-aaralan, sa kanyang example sa verse 23, sabi niya, "If therefore the whole church comes together and all speak in tongues and outsiders or unbelievers enter, will they not say that you are out of your minds? But if all prophesy and an unbeliever or outsider enters, he is convicted by all. He is called to account by all. The secrets of his heart are disclosed, and so falling on his face, he will worship God and declare that God is really among you." Dito sa mga salitang ito ay ibinabalik ni Pablo sa mga taga-Korinto na mamangha sila sa pangyayaring iyon. Dahil ang nangyari nga ang mga taga-Korinto mas namamangha na makakita ng isang taong kasama nila na biglang magsasalita ng ibang lengguwahe. At yun ang naiisip nila na manifestations of the Spirit. So yung sabi sa verse 12, they are eager for manifestations of the Spirit. At ito yung kanilang ikinatutuwa, makakita ng taong biglang nagsasalita ng ibang language. Pero dito sa huli, ibinabalik sa kanila ni Pablo, ito ang tunay na manifestation of the Spirit. Ang isang tao na kausapin ng salita ng Diyos, maipakita sa kanya ang kanyang kasalanan at simpleng maihatid sa kanya ang ebanghelyo at siya'y sumampalataya at sumamba. Isang parang ordinaryong tingnan na pangyayari. Pero ito ay isang very miraculous event na ang isang taong patay sa kanyang kasalanan is brought to life and forever will be loved by God unto eternity. Ito isang kakaibang pangyayari at sana maibalik sa ating puso na makitang ito ang tunay na manifestation of the Spirit. Ang maipakita at maihatid sa mga tao ang dakilang pag-ibig ng Diyos maging sa mga makasalanan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita na nagbibigay sa amin ng kalinawan kung ano ang inyong kalooban para sa amin, kung paano kami dapat mamuhay, ano ang dapat naming paniwalaan, at ano nga ang dapat na aming pag-iisip sa aming mga pagtitipon bilang iglesia. Inamin nga namin, Panginoon, na madali kaming mahumaling sa mga nakakamanghang tingnan, masdan na bagay, mga pagpapakita ng mga hindi namin maunawaan. Ito'y ikinatutuwa namin, nakakamangha sa amin, at ito ang tinitingnan namin na iyong pagkilos. Ngunit sa ganito nga ay hindi namin na-appreciate ang inyong pagkilos sa mga ordinaryong bagay. Hindi namin na-appreciate na ikaw ay kumikilos maging sa ordinaryong pangangaral ng iyong salita. Hindi namin nauunawaan na ikaw ay kumikilos maging sa aming simpleng pakikitungo sa mga nakakausap namin, mga kamag-anak namin, mga mahal namin sa buhay, at nagiging ginagawa namin ng mga bagay na ito ng walang pagpapahalaga. Ngunit pinapaalala mo nga sa amin na ikaw ay kumikilos maging sa aming araw-araw na buhay, sa aming mga pang-araw-araw na gawain, at ito'y maaari mong gamitin upang dalhin ang iyong mensahe, upang ang mga hindi pa kumikilala sa iyo ay mabuksan ang kanilang puso at sumampalataya sa iyong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na maging malinaw sa amin palagi na ang tunay na pagpapakita ng iyong presensya ay makita sa amin ang iyong pag-ibig.
dahil ito ang pinakakaiba at pinakakapangyarihan na natanggap namin mula sa iyo. Kaming mga makasalanan ay nakatanggap ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo. At ito ang tunay na nagpapakita sa iba na kami nga ay iyong mga anak kapag nakita rin sa amin ang pag-ibig na ipinaranas mo nga sa amin. Kaya dalangin nga namin, Panginoon, na sa mga darating na araw ay patuloy kaming mamangha sa iyong pag-ibig. Ito man ay hindi sing kakaiba ng mga miracles, ng speaking in tongues, ordinaryo man na nabasa lang namin ang ebanghelyo, ordinaryo man na pinagnilay-nilayan lang namin ang iyong pag-ibig. Nawa nga ay tunay na mamangha kami sa aming puso sa iyong pag-ibig, nang sa gayon kami lumakad sa araw-araw ng may pasasalamat sa iyong biyaya at maiparamdam din namin sa iba, maipakita namin sa aming pamumuhay na tunay nga na ikaw ay buhay sa aming presensya at ika'y kumikilos sa aming kalagitnaan. Samahan mo pa kami sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito at patuloy mo pang gamitin ang salita, iyong salita na itanim pa sa aming puso ang iyong ebanghelyo nang sa gayon nga'y lumalim ang aming pagkamangha sa iyong pag-ibig at tumaas ang aming pasasalamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.